Eh mantakin mo, ikukulong mo itong mga tao kagaya ng nangyayari sa amin just because we are explaining ourselves. Just because we're trying to reason out and become rational in the midst of your attempt to muzzle out truth and to suppress yung aming mga karapatan. Hindi kami pwedeng magpaliwanag, hindi kami pwedeng sumagot, hindi kami pwedeng tumindig sa karapatan namin. Alam niyo mga kababayan, kung hindi ako nagbalik loob, muling nabubuhay po ang espiritu ng pagiging rebelde sa akin. Aaminin ko sa inyo, pero pinipigilan ko. Sinusuppress ko. Ang sarap labanan at durugin itong kongresong na ito ni Martin Romualdez. Napakasarap. Napakasarap muli sana kung hindi ko nilabanan ang pagiging rebelde sa CP na naging bahagi ako ng CPP, NPA, NDF dahil mali 'yon. At 'yon ay madugo, pumapatay ng kapwa Pilipino. Kung hindi sana 'yon ginamit para sa madugo at marahas na pagpatay ng mga sundalo at pulis at pagpapabagsak sa gobyerno, napakalihitimong magkaroon ng pag-aalsa. Sana. Lagyan ko ng sana, baka qualified sedition for inciting sedition ako. Lalo na sa nakikita nating kalapastanganan sa demokrasya at mga karapatan ng taong bayan. The Supreme Court is silent. Marcos as the president is silent, inutil, incompetent, walang alam, walang pakialam. Sino pa ang mag-check sa abuso na ito ng Kongreso? Ang mga senador, silent din, at sila din gumagamit ng ganyan, lalo na sila Hontiveros, ng ganyang mga kalapastanganan. No? Sabihin ko ulit, ang korte na mismo na siyang may karapatan mag-issue ng subpoena, ng summons, ng warrant of arrest, at mag-cite in contempt. Hindi po ako nag-uudyok na magrebelde tayo. I am making that statement with a qualifier na kung pwede lang sana. Kung pwede lang sana. Kasi una sa lahat, kung mayroon pwedeng magsita, okay, thank you po kay R. Serrano for the pakulay. Thank you kay Eric as PRRD Confidential Fund should not be disclosed in public. Correct. Why in Tuwadcom they allow it to be heard? Because their target is to demolish the personality and integrity of Vice President Sara Duterte and the Duterte. Di ba dapat executive session? Kahit executive session po. Kagaya din sa akin sa Soto Law, no journalist, including vloggers like me, na kinover, pinalawak ni Pangulong Duterte, must be compelled to reveal their sources unless the court will identify such situation as warranted by national security. Only the court can declare that. But there is a Soto Law. Lolo yata yan ni Tito Soto, Senator Vicente Soto din ang pangalan noon. Lolo niya yan, ang mga 1950s yan na batas na ginamit at pinalawak pa ni Pangulong Duterte na ang lahat ng mga nagpa-practice ng media at profesyon na ang kanilang daluyan ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa newspaper, sa TV, sa radyo o sa internet, they are considered as purveyors of information and they can be covered of the protection of the Soto Law on their sources, that they cannot be compelled or pilitin sila na mag-reveal ng sources of information and news nila. Klaro tayo dyan, ha? May confidentiality yan. Pag sila ang korte, wala na, patay na ang bansa, magre-revolusyon ng Pilipinas niyan. Kung sila pa ang maging korte. Ang korte po ang may pinaka-obligasyon under the law. Kasi po ang ating gobyerno ay Republican democracy. So, pag Republican democracy po, may three branches of separate governments. They are distinct but inseparable. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay. Magkadugtong ang mga yan, pero may pagkakaiba. Distinct but inseparable with separation of powers. May mga limits yan. Halimbawa, ang executive branch of government, kasi Republican democracy tayo, nakapattern kagaya sa Amerika, at sa mga kaganyang tinatawag niya na Republican democracy type of government. Ang executive branch, nagmumula yan sa presidente, vice-presidente, pababa sa mga gobernador, ang vice governor, legislative yan sa local, sa province. Governor, and then sa mayor, and then sa bababa sa mga barangay officials, sa barangay captain. Executive ang tawag niyan, ha?
because they execute the laws and programs of the government. Isang branch of government ay legislative branch. Sa atin, we have a bicameral legislative. Pag sinabing bicameral, dalawa yan. Magkahiwalay, ngunit pareho lang ang antas. Ang isa tinatawag na House of Representatives or yung lower house, na in general, we refer to it as Congress. Okay. Pero pag sinabi mong Congress, technically, politically, dalawa yan. The Senate as the upper chamber or the upper house, kung sa US, or the upper chamber or commonly known as Senate. And then the lower house, commonly known as House of Representatives. Ang mga kongresista po, sa mga distrito yan ang gagaling sa buong bansa at mga party list representatives. Kaya nandyan yan ang mga itong mistisong bangos na si Juan Ryder Gutierrez, no? Party list lang yan. At kung makaasta akala mo ay makapangyarihan pa kaysa presidente o naging presidente like kay Pangulong Duterte. So lower house, House of Representatives, and then Senate, upper house or upper chamber. Yan po ang ating bicameral legislative body. Pareho lang pong poder nila, magkahiwalay sila. Ang Senate are voted in, ang senators voted in at large all over the country. Ang sa House of Representatives, they are voted by the districts and by the party list groups. Okay? Ang third branch of government is the judiciary. From Supreme Court to Court of Appeals to Special Courts to Regional Trial Court to Municipal Trial Court. Yan po yun. So, pagdating sa pag-interpret ng mga batas, kung ito ba ay naaayon sa konstitusyon at tama ang interpretasyon ng batas, korte po yan. Congress is only to pass legislation but they cannot interpret the laws. Kaya itong bugok na si Dan Fernandez, sabi niya sa mga abogado dyan, ng mga resource persons, o kaya mga legal counsel ng mga resource persons, kayo mga abogado, kayo lawyers, kaya naman namin yan, kaya ko naman i-google ang mga about sa batas at kaya namin yan iintindihin. Bugok, pinag-aaralan yan at pinapasahan yan sa bar. Baka ibang bar ang alam ni Dan Fernandez, no? Alam niyo na kung anong bar yun. So, klaro tayo ha. So, now you understand, ito yung tinatawag na Political Law 101. Very elementary po ito. Alam ko po siya, mga kababayan, dahil ang kurso ko po ay AB Political Science at AB Social Science. Pinag-aaralan po namin ito. Hindi po ako nag-abogasiya, pero nag-aaral po ako ng master's degree. Hindi ko po tinapos ang comprehensive exams ko. So, that's why babalikan kong ilang subject. Public governance po ang master's ko nung bumalik ako mula sa CPP, NPA, NDF. Pamilyar pa ako dito. At hindi man sa pagmamagaling o pagmamarunong, lahat po ng grades ko sa political law and constitutional law namin sa political science, puro po flat 1 yan, mga kababayan. Kabisado ko pong i-discuss ang fundamentals na yan. So, wala po sa kapangyarihan ng Kongreso ang mag-interpret ng batas. They have to refer it to the court. Kaya kailangan ka magkaroon ka ng, minsan nagpa-file ng petition for certiorari para i-interpret ng korte. Pag sinabing certiorari, in-interpret ng korte kung naaayon sa framework and principles and fundamental essence and substance of the Constitution ang mga batas na ipinapasa sa legislative branch. So, yun po pag bicameral siya, dalawang branches of government, of the House of Representatives and the Senate ang magpapasa ng batas, bicameral, and then approve nila. And then pipirmahan ng presidente, magiging batas. Yan po ang lawmaking process sa atin. Ang Kongreso ay walang pakialam sa mga executive function like function ng Commission on Audit. Ang COA, bagamat ang nag-a-appoint ng mga commissioners dyan at chairman ng COA ay ang presidente pati sa mga huwes. But the president, once appointed na po sila, the president or anybody from the executive or anybody from Congress cannot impose upon or interfere sa trabaho ng korte, ng mga judge, sa trabaho ng Commission on Audit. Ang ginagawa nilang pang-aatake, pangbubusal, paninira at pag-apak sa karapatan ng Vice President ay hindi lamang pangingialam sa trabaho ng Commission on Audit. Ito po ay paglabag sa constitutional mandate nila na sila dapat
ay hanggang doon lamang sa pag-focus sa pagpasa ng batas. Ang inaabuso nila dito, lalo na sa House of Representatives, sa kanilang tuwad committee hearing na ito at mga committee hearings na ginagawa nila, ang kanilang tinatawag na oversight function. Pag sinabing oversight function, parang nagkakaroon ka ng review and supervision. But you have no power to interfere or intervene. You have to review as an oversight function mo kung tama ba ang pagpapatupad sa mga gastos. Kasi kayo nag-approve ng budget, but you have to exercise prudence and circumspection. Maingat ka dyan, may propriety ka, dapat may integrity ka para gawin yan. Hindi mo ginagawa yan para manira ng tao, manira ng kapwa, government servant or government public service na mga official sa gobyerno.